Hello mga kahabi, good morning, no? Welcome back sa aking channel, welcome back sa aking aviary, kamusta kayo? So mga kahabi, tutuloy lang natin yung topic natin, like the previous, no? From basic, tas progressing, no? Kaya nga mga kahabi, for this topic, naisip ko namang, i-vlog tong topic na to, yung regarding sa mga accessory, no? Siyempre mga kahabi, naisip ko, nung bago pa lang ako nag-iibon, nung nakompleto ko na yung set ko, nung meron na akong mga ibon, meron na akong cage, meron na akong nest box, ang sinunod ko naman ay yung mga accessory, yung mga accessory na pwede natin ilagay sa aviary natin, sa mga cages, na pwedeng makatulong para mapadali, no? Yung trabaho natin dito sa aviary, o kaya yung ease of life, no? So, yung para mapadali yung buhay natin niya dito sa sa pag-hobby. So mga kahabi, ang nag-recall ako, no? Siyempre pag gumagawa ako ng vlog, iniisip ko siyang mabuti. So nag-recall ako, ano ba yung una kong binili? Ano ba yung mga una kong biniling accessory, no? Mga tools na pwedeng makatulong sa akin dito sa aviary. Naalala ko mga kahabi, bumili ako nito. So, ang tawag dito mga kahabi, tube feeder. So, tube feeder tsaka tube waterer. Ito tubig. Ito yung binili ko kasi binili ko lang talaga to para i-content, no? Kasi wala na akong ganito na-dispose ko na yung mga ganito ko dati, yung mga luma. Hindi na ako gumagamit nito, no? So, bago kayo bumili mga kahabi, no? Panoorin nyo muna to, no? Gusto kong makita nyo muna yung pros and cons bago nyo i-try, no? Sabi nga mga kahabi, diba? Sabi, the wise man learn from his mistakes, pero the wiser man learns from others' mistakes, no, mga kahabi. So bago kayo mag-make ng mistake mga kahabi, no, be wise muna. So ipakita muna sa inyo yung pros and cons ng paggamit nito. Ito lang kasi yung model, ito lang yung brand na nabili ko kasi ito yung pinakamura, no? Bumili rin pala ako dati ng ganito. Ito nyo, ayun. Pasensya na, madumi na ito kasi di ko na ito ginagamit. Ayan siya, drinking bottle, yung drip type. Ayan, di na ako gumagamit na ito pero ang tahan kong biniling ganito dati mga kahabi. Ang presyo ng isang ganito nasa 50 yata. Bumili ako ng nasa 30 pieces na ganyan, no? So hindi ko rin siya nagustuhan akala ko okay kasi ang dami ko nakikitang ganito. Ayan, nung sa Parakit, nag-ganito ako nung sa Parakit, kung matatandaan ninyo. Tapos ito naman, nung nag-African Lovebirds ako, ito yung ito yung binili ko. So tara mga kabi, pag-usapan natin itong mga accessory na to, no? Marami pa tayong iba pang mga accessory na pag-uusapan, pero for now, ito muna. So mga kabi, ito nga pala yung sa drinker. Ayan, drinking tube. Ito naman yung sa feeder. So magkamukha lang sila mga kabi, no? Pero may difference yan. So huwag kayong malilito. Sasabihin ko sa inyo yung difference nya. Una sa lahat, makikita nyo, mas malapad yung surface nito para sa pagkain. Tapos makipot naman yung para sa tubig. Okay? Next is, ito mga kaabi, tube lang talaga siya. Para siyang test tube, tube nga, tube. Yan. So ganyan siya. Ito mga isa naman, tube din siya mga kaabi. Yun nga lang, dalawa yung open nya. True, ayun yan. So huwag kayong malilito mga kahabi, no? Huwag kayong malilito na kung paano, ano ba yung difference nila. Yan. So ito yung feeder. Ito medyo na pa sobra. Yan lang. Yan. Ito yung feeder, ito yung water. Okay? Yan. So tara mga kahabi, lagyan natin sila ng laman. So ayun na siya mga kahabi, tubig. Ito, the drop off. Galing. Ito naman sa feed. Okay. So ganyan siya mga kahabi, no? Iniisip ko noon, baka padali na yung buhay ko sa aviary mga kahabi, padali na kasi siguro na lang ako twice a week na lang or thrice a week na lang ako magpapakain, no? Good for good for 2 days, 3 days na siguro to, no? So hinayaan ko lang, nung nabumili ko na ito,
di okay na. Sabi ko, ang daming laman. Ito naman, ang dami nga namang laman ng ano, ng tube feeder. Tapos yung sa tubig, sabi ko, di naman nila mauubos yung isang tube. So sabi ko, okay na siguro to. Kasi nga, ano ko dati mga kahabi, na tatrabahuan ako sa pag-araw-araw na pagpalit ng tubig, sa paglinis nung, yung sinasabit sa cage, no? Yung ganito mga kahabi, yan. Sabi ko, natatrabahuan ako na araw-araw palit o kaya araw-araw linis. Sabi ko, ano bang better way? Meron kayang better way, meron kayang easier way, no? So bumili ako na doon tube water or tube feeder, ganyan. So akala ko mga kahabi, okay na, no? Smooth sailing na. Pero hindi mga kahabi. Bibigyan ko kayo ng pros and cons, no? Para bago kayo bumili nito mga kahabi, panoorin nyo muna to, no? Kasi sayang nga naman yung pera eh. Hindi nyo na ba napapansin mga kahabi? Hindi nyo ba napapansin mga kahabi, dito sa channel na to, lagi ko kayong ina-advisean ng mga pagkakamaling nagawa ko before para hindi nyo siya magawa. Especially kapag ano siya mga kahabi, kapag related siya sa pag-spend ng pera. Kasi mga kahabi, pinaka-ayokong pagkakamali, yung pagkakamali na involve ang pera. Kasi ano yun mga kahabi para sa akin, waste, no? Umiikot yung pera sa market natin na napunta lang sa wala, no? Naging scrap lang, piece of scrap sa bahay. So ito mga kahabi, bago kayo bumili, gusto ko lang ipakita muna sa inyo yung pros and cons niya, no? Para you be the judge mga kahabi kung bibili pa ba kayo or hindi na, no? Kayo bahala. Hindi ko kayo dinidiscourage. Pinapakita ko lang sa inyo yung pros and cons, tsaka kung ano yung feedback ko as a consumer nito mga products na to. Doon muna tayo sa pagkain mga kahabi. Ayan, hindi pwedeng makipot itong mga kahabi. Hindi pwedeng makipot yan. Kasi pag makipot yan, hindi lalabas ng fluid or hindi lalabas ng swabe yung yung feeds. So since malapad siya mga kahabi, malapad. Hindi siya designed. Hindi siya designed para pumasok dito. Ito nyo, makipot eh. Makipot yung makipot yung cage. Makipot ito. Hindi siya magsaswab, hindi siya magsaswak. So, anong way? No? Anong way mga kahabi para magamit mo to? Siyempre, ilalagay mo siya sa loob ngayon. Ganyan. Ilalagay mo siya sa loob. Ayan. Ganyan ang dating niya. Ganyan mga kahabi. Ease of, diba? Ease of life. Pero mukha bang easy? So, ayan. Kasi pag nilagay ko sa mataas, lalaglag lang siya. Okay? Mabigat kasi ang feeds. Ayan. So, ganyan. Kaya magiging itsura niya ngayon mga kahabi, no? So, ako naman, okay yung tube feeder mga kahabi gamitin para sa akin kung magbabakasyon kayo. Makakawala kayo ng 3 to 5 days, ganon. Pero hindi ko siya nire-recommend na gamitin mo para sa throughout ng pag-aalaga mo ng ibon, pag-aabi mo. Para sa akin hindi siya maganda. Para sa akin okay lang siya pag magta-travel ka lang, pag kailangan mong magbakasyon o kaya may sakit ka, ganon. Per short period of time. Hindi ko siya ginagamit, hindi ko siya nire-recommend na gamitin mo permanently. No? Bukod sa ayan, hindi nga siya kasya sa labas eh, no? Itong tube feeder na to, kaya nabubuksan ito mga kahabi kasi design siya para sa labas. Ilagay. Ayan. Para pag naubos na, bubuksan mo lang tapos dadagdagan mo, ganon. Okay? So hindi siya designed mga kahabi ito. Hindi ito design para gamitin dito sa cages na meron tayo rito sa bansa natin, sa Philippines. Pwede siguro to para sa mas malalaking gap para sa cages, pero baka para sa mga mas malalaking ibon yan. So ang sagot, bibili ka na mas maliit, dito mo ilalagay yung pagkain. Hindi naman siya lalabas ng maigi kasi nga magsisiksikan.
Iba mga kahabi yung ano, iba yung effect ng gravity mga kahabi sa tubig. Yung tubig lalabas ng swabe rito. Pero yung mga feeds, yung mga seeds, hindi sila lalabas ng swabe dyan kasi makipot to. So kailangan talaga malapad. So yun yung para sa akin disadvantage niya, number 1. Yan, hindi mo siya mailagay sa labas, lagay mo siya sa loob. Number 2 mga kahabi, ito yung mga hindi alam ng ano eh. Yan, ito, wait lang. Yan, kung mapapansin mo mga kahabi, ano, yung seeds, okay pa eh. Ayan o. Kaso ang problema mga kahabi, yung mga ibon natin, dito sila kakain. Yan, tayo kasi, di ba, alalahanin nyo seeds, ito, seeds. Parang butong pakwan. Babalatan mo siya para makuha mo yung kakainin mo sa loob. Ganun siya. Kaso ang problema, ang mga ibon, hindi sila pagkakain nito, pagkabalat, itatapon nila sa labas. Hindi, dito lang din nalalaglag yung mga pinagkainan nila. Yung mga balat ng pinagkainan nila. Okay? So, mangyayari dyan mga kabigan to. Once ito, yung nasa surface na yan, no? Makain na nila yan. So, ito, meron akong sample lang. Nilagay ko yung mga pinagkainan ng ibon ko. Yan o. Yan. Mga balat na lang yan. Pag nakita ng ibon na ganyan na siya, nakain niya na yung nasa surface eh, hindi niya tsatsagain yan mga kahabi. Karamihan or most likely majority ng mga ibon, pag nakita nilang ganyan, hindi na nila yan kakainin, hindi na nila yan naanuhin, hindi na nila yan gaganunin. Pag nakita nilang ano na to, puro balat na lang, automatic isipin nila ay wala nang pagkain. Yun na yun, ubos na. Titigilan na nila yan. No? So mga kahabi, fail yun. Para sa akin, fail yun. Kasi dinefeat niya yung purpose eh. So lagi ka pa rin nandun para alisin siya. Ganyan. Para puro bago lagi lalabas. Na wala yung purpose ng automatic. No? Automatic feeder. Kung kailangan mo pa rin siya. Hindi na siya automated. Kasi kailangan mo mag-intervene eh. Okay? So mga kahabi, ito hindi ko to sinasabi para siraan itong siraan itong mga ganitong produkto. Ba? Cute naman kasi talaga siya, di ba? Ang ganda kang tignan eh. Kaya so mga kahabi, ito para sa akin, itong automatic feeder, para sa akin hindi ko siya ina-advise na gamitin ninyo. So number 1 mga kahabi, hindi kasi siya design para mag-fit. No? Kaya nasasabi ko, sige, mag-fit yung maliit. Yung parang kagaya ng sinlaki nung sa tubigan. Ang problema doon mga kahabi, hindi naman lalabas ng swabe yung hindi naman lalabas to ng swabe. Yan. Number 2 mga kahabi, kagaya sabi ko, yan pag puro balat na lang ang nasa labas, hindi na yan tsatsigain karamihan ng mga ibon. Hindi ko nila lahat, pero meron pa rin mga ilan-ilan, no? Ilan-ilan, confident ako doon mga kahabi, meron pa rin ilan-ilan na mga ibon na tsatsagain nila yan. Pero majority mga kahabi, pag nakita nilang puro balat na lang yung nasa itaas, hindi na nila yan kakalikutin. Unless siguro gutom na gutom sila, siguro mga 3 days na silang hindi kumakain, tapos na-realize nila, tara nga, scavenge na nga natin to. Ganon, diba? Paano ko napatunayan yun mga kahabi? Ayan, meron akong ibon, diba? Mga ibon natin. Kaya nito. So mga kahabi, meron akong ibon dati, nung nag-iibon ako, nung una ko siya napansin, nung nakalimutan ko magpakain ng 2 sunod na araw. So expected ko, yung laman ng pakainan ko kasi, good for 1 day lang siya. So sabi ko, ay, baka ano na to, kawawa naman ibon ko, malamang in-expect ko, wala nang laman yung yung pakainan na ganito. Hindi, mga kahabi, pagtingin ko, yung nasa taas lang ang balat. 2 days na to mga kahabi yung nasa ilalim, mga mga goods pa. Sabi ko, bakit ganon? No, bakit ganon na ine-expect ko na kinain na nila lahat. Ubus na. Pero hindi mga kahabi, may tira pa. So doon ko napatunayan na unless gutom na yung mga ibon nyo, yung mga ibon natin, pag nakita nilang yung taas walang laman, pati paniniwalaan na nila yun agad at face value, no? Isipin nila, ay wala na tong laman. Yun na yun. Hindi na nila hindi na nila i-explore, hindi na nila patutunayan yung conclusion agad. No? So, yun nga mga kahabi, kung ganun sila sa
pakainan na ganito? What more sa pakainan na ganito? Kung ang layunin mo, kung ang agenda mo kaya ka bumili ng ganito ay para hindi ka na everyday nagpapakain, nagkakamali ka mga kahabi. Hindi siya ganun ka-effective. No? Sa mga iba natin kahabi dyan, no? Nag-speak lang ako regarding sa Parakeet at African Lovebirds at Kakatil. Hindi ko to nasubukan sa sa finches. So para sa finches, I might be wrong. Pero sa mga Parakeet, African Lovebirds, sa Kakatil, napatunayan ko, hindi ito ganun. Hindi ito ganun ka mga kabi, hindi ito ganun ka lifesaver. Hindi siya ganun ka hindi niya padadalain yung buhay mo ng ganun. No? Kung ano yung ine-expect natin, hindi yun yung reality mga kabi. Medyo malayo, no? Hindi siya ganun kalapit. So meron mga kahabing mga feeder na mas malaki pa rito, no? Ito yung itsura nila, parang may nakita ako sa Lazada or sa Shopee, ganito yung itsura niya. So mas malaki siya, pero I doubt mga kahabi na malaki yung difference niya dito sa meron tayo, no? So yun nga mga kahabi, para sa akin ito, ulitin ko, kung tatanungin nyo ako, dahil vlog ko naman to, sabihin ko yung lalaman ng isipan ko, hindi siya good pang daily, no? Pero maganda to pag magbabaasyon ka siguro, o kaya meron kang sakit, nagkasakit ka bigla, hindi ka mapagpakain daily, kailangan mo magpahinga. Mga ganun lang, for a short period of time. Hindi siya pang permanent solution para mapadali yung yung pagtatrap yung trabaho sa aviary. Next mga kahabi, dito naman tayo sa tubigan. Yan. So sabi ko, ayoko na gumamit ng tubigan na ganito. Sabi ko, ng ganito. Para hindi ako araw-araw nagpapalit ng tubig. Kasi yung mga ganito mga kahabi, after 2 to 3 days, nagde-develop na siya ng hindi ko alam kung moss ba yun o something, yung madulas, no? Algae mga kahabi, no? Magkaka-algae na siya. So hindi siya maganda para sa mga ibon natin. So nangyayari, papalitan natin siya or huhugasan natin yung pinaka inuminan. Ito, huhugasan natin siya. So sabi ko mga kahabi, ano bang pwedeng gawin para hindi ko na siya gawin ng frequent? So sabi ko, ay ito na lang, no? Merong mga ganito mga kahabi, advertise yung kulay blue. Yung kulay blue na sabi anti-algae daw. Ay, di ako naniniwala dun sa anti-algae na yun. Pareho lang na material yan, plastic. Regarding kung anong plastic din yun. Yung tubig, magkaka-algae talaga siya at magkaka-algae, no? So ito mga kahabi, sabi ko, okay ito. Ayan, ito. Ano naman siya? Fit naman siya dito sa kasi maliit lang eh. Ayan, fit naman siya. So yung tubig mga kahabi, ma-access ng ibon kahit nasa labas yung accessory, no? Yun nga lang mga kahabi, kung nung iniisip mo na, oy, hindi na ako magpapainom ng tubig daily, hindi na ako regularly maghuhugas ng inuminan, nagkakamali ka dyan kahabi. Sasabihin ko sa'yo, hindi yan totoo, fake news yun. So mga kahabi, tanggalin ko muna to. Yung mga ibon natin mga kahabi, especially sa African Lovebirds, meron silang ugali na sinasawsaw nila yung feed dito. Sinasawsaw nila yung feed, lalo kapag gusto nilang palambutin, kasi hindi nila ma-open agad dahil matigas. Kunwari, sunflower seed, safflower seed na ganyan, nilalagyan nila dito mga kahabi, binababad nila para lumambot yung shell, madaling buksan. Diba? Ang talino ng mga ibon natin mga kahabi, no? Galing, diba? So mga kahabi, pag nilagay nila yun dito, lalambot. Ayan. Yun nga lang mga kahabi, ang problema, ito number 1. Tingnan mo ito mga kahabi, malinis. Ayan, malinis, malinis yung tubig. Sinausaw ni ibon yung feed. Ayan, sinausaw. Ang nangyari mga kahabi, lumakad ngayon yung feeds papunta doon sa loob. Throughout the day mga kahabi, yung mga napunta dyan, lalakad yun papunta sa loob. Yun. So ngayon napunta na doon. Ayun, asan ba?
Ayun o, ito nyo. Napunta na doon yung mga feeds. Ayan. So mga ka-abi, try nyo magbabad ng feed sa tubig ng 2 to 3 days. Tapos amoyin nyo yung tubig na pinagbabaran nyo ng feeds ng ibon. Sabihin nyo sa akin kung mabango mga ka-abi. So mga ka-abi, hindi rin siya advisable eh. Number 1, kahit hindi man mangyari yung scenario na to, mag-aalgae at mag-aalgae pa rin siya. Kasi yung tubig, hindi siya stagnant lang. Kinakawkawan siya, iniinuman siya ng ibon. So yung tuka ng ibon, napupunta rito, syempre yung tuka ng ibon, meron niyang may mga something doon, no? Hindi yun ganun kalinis. Meron yung mga microorganisms. Makaka-affect pa rin yun sa buong tubig sa tube. Mag-aalgae at mag-aalgae pa rin siya. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo ngayon yung tubig. Hugasan mo yung buong tube. Kailangan mo pa ng panghugas na para sa bote ng bata. Diba? Kailangan mo pa ng panghugas sa bote ng bata. Yun. Kailangan pa ng ganun. So yun mga ka-abi, kung iniisip mong ito ay isasigipin ito ang buhay mo sa pag-aalaga mo ng ibon for the daily, everyday life, hindi siya mga ka-abi din pang daily. No? Maganda to mga ka-abi para sa akin. May sasuggest ko ito para to sa mga yun, magbabakasyon tapos hindi makapag-alaga ng daily dahil nabisi bigla sa office, no? Pero hindi siya long-term solution mga ka-abi, ulitin ko. Hindi siya long-term solution, hindi siya pang araw-araw. No? Nakita ko yung iba, ginagamit lang to para pag magbibigay ng mag-a-administer ng vitamins. So okay din yung mga ka-abi, no? Lalagyan mo to ng vitamins. So meron silang tubigin ordinary ganyan, meron pa silang ganito para sa vitamins. Okay na okay yon, no? Ulitin ko mga ka-abi, pumpan daily, hindi siya algae free. No such thing mga ka-abi. No such thing as algae free na maglilinis at maglilinis siya pa rin talaga frequently. No. Sa mga ka-abi, ito yung na-realize ko. No. Ito yung na-realize ko. Sabi ko, gusto ko nga mag-alaga ng ibon eh. Bakit parang tinatakasan ko yung pag-aalaga ng ibon? Nung na-realize ko to eventually, sabi ko, gusto ko mag-alaga ng ibon eh, pero bakit parang inaano ko? Humahanap ako ng way para mas less yung pag-aalaga ko ng ibon. Sabi ko, hindi. Tama lang na everyday ako maghugas hangga't maaari. Kung hindi man, every other day, every 2 days. No? Pero enjoy the process, mga ka-abi, no? Yung mga nakakapagod na bagay, yung paghuhugas ng pinagkainan, yung pagtatapon ng pinagkainan nila, pag-dispose, paglilinis ng poop tray, lahat yan mga ka-abi, part of the process yan eh. Part yan ng buong pag-aalaga ng ibon. So mga ka-abi, hanapin natin sa loob natin yung yung enjoyment ulit, enjoyment sa pag-aalaga ng ibon. Kasama na rin dun yung proseso, yung matrabahong part, no? So ito naman mga ka-abi, last ito. Okay sana siya mga ka-abi, okay sana to. Yan. Hindi mo na kailangang kasi no way mga ka-abi, siya, bulitas. Droplet. Yan, roll on. No way mga ka-abi na papasok yung rito eh. Yung papasok dito yung feeds, yung mga seeds, no way. So medyo kung walang algae free ito, algae less, no? Ang ayaw ko lang dito mga ka-abi, napansin ko sa kanya kasi bumili agad ako ng marami nito, 30 pieces. Napansin ko siya sa kanya mga ka-abi, nagdi-drip siya unti-unti. Kahit sabihin mo 1 every 1 minute, 1 every 2 minutes isang drop. Sa buong araw mga ka-abi, pag tinignan mo yung poop tray mo, yung ilalim ng cage mo, ang dami na niya. So ngayon, nababasa yung poop nung poop tray, bumabaho. Kasi nga, yung poop na imbis na dapat pagkasayad ng poop dun sa poop tray, matutuyo na rin after a while. Nananariwa kasi nababasa. No? Napansin ko parang ang dami na ito Andito yung lane eh. Bakit nung pangalawang araw nandito na lang? Gano'n ba kalakas uminom yung mga ibon? So sabi ko mga ka-abi, hindi pala. Naobserbahan ko, nagdi-drip siya. So
So hindi rin siya okay na okay. Hindi rin siya okay na okay mga kahabi. So para sa akin, nagkama ako sa conclusion na dun pa rin talaga tayo sa traditional na yung ganito. No? Yung ganito. Saka mga kahabi, especially yung mga ibon natin kasi, nag-ano yan nagsa-self-bait sila, naliligo sila ng sarili nilang judgment. Ngayon, na-feel nila na, parang nangangati ako, kaya parang mainit no? Nag-ano sila mga kahabi may hygiene silang sarili nila. Naliligo sila, no? Kahit hindi summer, naliligo yung mga yan. Especially mga kahabi, yung mga yung mga ibon na, yung mga hen, yung mga naglilimlim, kasi kailangan ma-maintain niya yung humidity sa loob ng nest box. Tapos kailangan ma-maintain din niya yung moist ng mga eggs. Kasi kapag yung mga eggs hindi moist na maayos, madadry yun. Tapos yung pinaka-yolk sa loob, yung pinaka-itlog, yung laman ng itlog sa loob, matutuyo din. No? So mga kahabi, maganda pa rin talaga na may ganito ka. Para na may access pa rin yung mga ibon sa pagligo dito. Kasi yun yung way nila para linisin yung sarili nila. No? So mga kahabi, nag-come up na lang ako sa solution. Sabi ko, hahanap na lang ako ng way. Hahanap na lang ako ng way kung saan yung paglinis ng pinakainuminan ay madali na lang, suwabe na lang, mas madaling linisin. Kasi mga kahabi, ang problema ko dito, yan yung mga kanto niya, mga kanto niya, medyo mahirap linisin kasi ang liit niya, hindi siya naaabot basta-basta ng daliri, ng sponge. So sabi ko, kailangan putulin ko yung kanto, kailangan mawala yung corners, no? Para isang motion lang yung paghuhugas. So mga kahabi, ang naging solution ko sa kanya ay ito, no? Mapapansin nyo, ceramic. Ayan, ceramic. Hindi siya plastic, so hindi nagdidikit-dikit sa kanya mga kahabi yung mga dumi. Madaling linisin. Kailangan mo lang ng sponge. Gaganunin mo lang siya. Shup, shup, tapos na. Same with dito mga kahabi, stainless. Ayan, stainless na painuminan. Maganda to mga kahabing investment din kasi antibay niya no? Antibay niya. Hindi siya madaling masira. No? Throughout, baka umabot pa sa mga apo mo to kung hindi mo to binabalibag Ayan no. Medyo may kamahalan siya ng bahagya, 55 yata isang ganito. Pero meron na siyang kasamang kahabi. Meron na siyang kasamang ganito. Ayan. Yung lalagyanan. Wait lang. Maka-zoom natin. Ayan. Ayan. May kasama na siyang ganyan yung lalagyanan. Yun. So yun mga kahabi, yun na lang yung naging work around. Kumuha ako ng ganito, sa ganito. Dito ko nilalagay yung pinakatubig, no? Para madaling hugasan. Hindi ganun katagal, hindi na kailangan mag-detalye ng paghuhugas. Malinis na. So mga kahabi, nabili ko to sa Shopee Nabili ko to sa Shopee. Ito nabili ko kay Sir Bong Galang. Ayan. So marami nagbebenta na ito mga kahabi, no? Ayan. Ang tatak niya ay Poris Poris, yan. Ito naman, nabili ko to sa Shopee. Siguro, ilalagay ko na lang. Pag in-edit ko to, lalagay ko dyan yung yung page nung seller sa Shopee. Tapos kayo na lang bahala magtingin. So, ano to mga kahabi? 3 inch ito. 3 inch. May mas malaki dito. Ayan. May mas malaki sa kanya ito. Ayan o. Ano yata ito 4 inch yata ito, 4 inch. Para naman ito mga kahabi sa flight. Sa flight ito nilalagay. Tsaka sa kakatil. Yung ganito kalaki. So, yun mga kahabi, yun yung work around ko, no? So, I think yun lang. Kumaba na yung discussion. Nasarapan kasi ako sa pag-share. No? I guess yun lang. Marami pa tayong mga kahabing tools. Marami pa tayong content na kagaya na ito. Kagaya ng ito. Bakit kailangan bakit kailangan mo ng ng pen light, yan, pang candling. Yan, bakit kailangan mo ng ganito? Saka kung wala kang pambili ng ganito, ano yung mga pwedeng alternative? No? Ano yung mga pwedeng mong alternative dito? Kung wala kang pambiling ganito.
Yun. So, I guess yun lang mga kabi. Nakalimutan ko na naman yung shoutout list natin. Bawi ako sa susunod na vlog. Sorry. Bawi ako sa susunod na vlog. Ililista ko na talaga. Umuulan kasi mga kabi. Ayun, umuulan. Umuulan. Ayun, no? So mga kabi, ano ngayon? 7 AM. Yan, madilim pa nung lumabas ako ng bahay. So wala pa ako sa ulirat. Yung listahan ko ng shoutout, hindi ko nadala. So, bawi ako sa susunod mga kabi. So, I guess yun lang muna mga kabi, no? Yun lang for this vlog. Sana nagustuhan nyo tong content natin today, no? Lahat ng sinabi ko rito mga kabi, per experience ko lang at own opinion ko, no? Sabi nga nila, you're entitled to your own opinion. So, yung opinion ng iba, if they say otherwise, kung sumasalungat sila sa opinion ko, I respect that. Siguro share nyo na lang, no mga kabi, comment nyo below, no? Kung salungat kayo, kung hindi kayo agree sa akin, walang problema mga kahabi. I-respeto ko yung opinion ninyo, no? So, ito lang, kasi sa platform ko, gusto ko siyang i-share, baka sakali, makakuha kayo ng ng insight, no? Makakuha kayo ng idea, pros and cons. At syempre, di ba, tipid ng pera, no? Imbis na sabi ko nga, a wise man learns from his mistakes, but a wiser man learns from others' mistakes, no? Be the wiser man mga kahabi. So I guess yun lang mga kabi. Kagaya na lagi ko sinasabi, subscribe kung di ka pa nakasubscribe pala. Comment down below, like this button, and share this video. No? Kita-kita tayo sa mga susunod pang vlog. Kagaya na lagi ko sinasabi. Ingat lagi, God bless, and happy bird keeping.